Lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal, si Carmichael S. Sevilla, 40 taong gulang, nakatira sa 13 Casanova Drive, Culiat, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Cristina A. Libed, 30 taong gulang, nakatira sa 13 Casanova Drive, Culiat, Tandang Sora, Quezon City, sa April 6, 2025, San Guillermo Parish. Si Renz Eric G. Faustino, 29 taong gulang, nakatira sa 69 President Jose P. Laurel Highway, Tanawan, Batangas, ay ikakasal kay Hannah Kathleen S. Cesario, 30 taong gulang, nakatira sa 8 Armstrong Street, Doña Faustina Village 1, Culiat, Quezon City, sa May 20, 2025, Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, New Manila, Quezon City. Ngayon po ang unang linggo ng Kwaresma at ang tema ng ating pagdiriwang ay pagsugpo sa kasamaan sa bisa ng salita ng Diyos. Ipinaalala sa atin ngayong unang linggo ng Kwaresma na ang buhay ay isang tuwinang pakikipagtunggali laban sa demonyo. Ngunit inaasahang haharapin natin ang bukal ng lahat ng sama sa bisa ng salita ng Diyos at sa ating kapasyahang manatiling laging tapat sa Diyos. Makahahango tayo ng lakas sa pagtatagumpay ni Jesus sa lahat ng tukso upang tanggihan natin ang anumang pakikipagkasundo sa demonyo. Tayo'y inaasahang buong tapang na harapin ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan na nagtitiwala sa tulong ng Panginoon. Ipinaalala sa atin ngayon ni Jesus na ang ating misyon sa mundo ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan, kundi pati na rin ang patuloy na pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa ating sarili at sa ating lipunan. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang pagdiriwang, ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, isama po natin sa banal na pagdiriwang ng misa na ito are the following intentions. For the Thanksgiving intention of Ruby Almazan and family, Flexiberto family, Vidal family, Mantog family. For the healing of Pope Francis, Bembot Sevilla, Pilar Dibuque, Rosario Cortez, Patrick Teris, Valbuena, Manuel Castro, and for the repose of the souls of Alfredo Rosario Rosa, Flaviano Paula, Euluhia, Emma, Bernardo, Marcel, Antonio, Jovita, Alwin, Merlita, Mary, Maria, Kathleen, Rizalito, Michael, Francisca, Isagani. My dear brothers and sisters, today is the first Sunday of Lent, and in our gospel for today, we will be reflecting on the temptation of Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahanda 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas ng hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapagpamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, mapasawalang hanggan. Amen. Tuwing anihan taon-taon, nagpapasalamat ang mga Israelita sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang kagandahang loob sa kanila. Nag-aalay sila ng mga unang bunga ng kanilang ani at dinarasal ang pananampalatayang taglay sa unang pagbasa para ngayon. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa
ang kahirapan, at ang kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ayon kay San Pablo, ang tunay na sumasampalataya ay matibay na nananalig sa kaniyang puso, walang takot na nagpapahayag ng kaniyang pananampalataya at namumuhay alinsunod dito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyo mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi nabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama ating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa tuktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanya mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po, Padre. Happy Sunday. Okay. Last Friday, Father Lucas asked me to say the whole Mass this Sunday. No? Sa lahat ng misa sa linggong ito, ako daw yung magse-celebrate ng misa. Tapos nagtanong ako kay Father, "Father, bakit po?" "Because you will introduce yourself to the people." My dear brothers and sisters, I am Reverend Father Carl Ryan Opeña, SCJ. Ako po yung kapalit ni Father July. I am 35 years old. I'm from Manolo Fortich, Bukidnon. And sa pagkakaalam ko, this is my 4th time to celebrate the Holy Eucharist in Tagalog language. No, kaya ako na taga Mindanao, nag-a-adjust pa sa pananagalog ko, no? Mga kapatid, every first Sunday of Lent, we always reflect on the temptation of Jesus. Nagsimula na po ang panahon ng Kwaresma, noong Ash Wednesday. Ang mga abo na pinahid sa ating mga noo ay galing sa palaspas na ginamit natin noong nakaraang taon. And we will start counting starting from the Ash Wednesday up to the Palm Sunday. At yung
gagamitin na naman natin na Palm Sunday, mga palaspas sa Palm Sunday, gagamitin na naman natin sa susunod na taon para sa Ash Wednesday. At nandito na tayo sa ikalimang araw ng ating paghahanda ng ating sarili sa 40 days na ating paghahanda para sa Holy Week. At kumusta na ba ang ating paghahanda sa ating sarili? Kumusta na ba ang ating prayer, fasting, and almsgiving? Siguro, ilan sa atin is familiar with the song Tukso, which was sung by Eve Eugenio in 1979. Sinabi doon sa kanta, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Are you familiar with that song? And our gospel for today talks about tukso or temptation. And when we pray the Our Father, we always mention in the last part of ang kahuli-huli ang mga bahagi ng Ama namin, lead us not into temptation, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. So, ano ba tong tukso? Bakit kailangan nating ipalayo yung sarili natin sa mga tukso? Bakit hindi pwedeng lumapit tayo sa tukso? Bakit hindi pwedeng harapin natin yung tukso? And what is the difference between temptation and test? Yung pagsubok at tukso. May pagkakaiba ba yung pagsubok at tukso? Ang tukso, when we say temptation, it is always tempting. Palagi tayong naglalaway, no? Palagi tayong inaasam natin. When we say temptation, it is always appealing. It is always tempting. When we say temptation, it is like our favorite food, na kung andyan na sa harap natin, gusto nating kainin, gusto nating angkinin. That is temptation. Pero pag sinabi nating pagsubok, not all tests are appealing. No, may mga pagsubok na ayaw nating pagdaanan. May mga pagsubok na ayaw nating maranasan. No? So that is the difference between temptation and test. And who gives us temptation? No other than Satan. No other than the devil. Only the devil will tempt us. Pero ano bang binibigay ng Panginoon sa atin? The Lord gives us test. No? Sinusubukan tayo ng Panginoon. God is not tempting us, but testing us. Sinusubukan tayo ng Panginoon. Yun yung kaibahan ng temptation at test. And let us bear in mind that not all opportunities are coming from the Lord. Hindi lahat ng mga oportunidad na dumadating sa ating buhay ay galing sa Panginoon. No? Hindi lahat ng mga pera na natatanggap natin or dumadating sa atin ay galing sa magandang intensyon. Minsan ang natatanggap natin, no, ay kapalit ng ating konsensya. Minsan ang natatanggap natin kapalit ng ating boto. No? And not all the opportunities are coming from the Lord. Kaya let us try to examine every opportunities that comes into our life. Ito mga oportunidad na ito ba'y nakakabuti sa akin? Ito ba'y nakakabuti sa aking kaluluwa? Ito ba'y nakakabuti sa aking puso? Ito ba'y nakakabuti sa relasyon ko sa ibang mga tao? Ito ba'y nakakapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon? Or ito ba ay nakapaloob sa kalooban ng Diyos? Kung ito ay nakapaloob sa lahat ng mga qualification, opportunity na ito ay nanggaling sa Panginoon. Pero pag ang oportunidad ay hindi nagbibigay ng
kasiyahan sa Panginoon at hindi nakakalugod sa Panginoon, nakakasira ng relasyon, nakakasira sa ating kaluluwa, ito ay hindi magandang oportunidad sa ating buhay. And what is temptation? Let us go back to temptation. Temptation is like a door. Parang isang pintuan. Andyan lang yan. And we are very unique. We have different kinds of temptation. Ang iba sa atin mahilig kumain. Ang iba sa atin mahilig uminom. Mahilig magbisyo, mahilig magsugal. Mahilig sa sexy na mga babae, na mga lalaki, no? So, temptation is like a door. Na pag pumasok tayo, magkakasala tayo. Pag pumasok tayo, mahihirapan na tayong lumabas. And sometimes, we become stuck doon sa loob. Minsan, ang iba, hindi na nakakalabas pag pumasok sila sa pinto ng tukso. Kaya, iwasan natin ang mga pinto ng tukso. Ang mga pinto ng tukso is all around us. Lalong-lalo na doon sa labas, no? Maraming mga tukso sa labas. Even inside the church, there is temptation. Sometimes we are tempted not to listen to the priest. Sometimes we are tempted not to participate in the Holy Eucharist. Sometimes we are tempted to sleep. And sometimes we are tempted not to attend the Holy Mass during Sunday. And those are temptations. At sinasabi ng ating Panginoon, don't enter into the temptation. Andyan lang yung temptation. Let us not dare to enter into the temptation. No? At sana'y lumayo tayo sa mga tukso. Diba? Tukso, layuan mo ako. And our prayer also goes, iadya mo kami sa lahat ng masama. And how do we become victorious in facing our temptations? Paano ba natin lalabanan ang mga temptation? First of all, we go away from temptation. Kasi minsan, wala tayong laban pag tayo-tayo lang. And how do we fight temptations? First of all, be aware of the presence of the devil. Ang iba sa atin hindi na naniniwala sa diablo. No? Hindi na naniniwala sa kasamaan. Dahil lahat ng ginagawa natin, normal na lang. Ginagawa ng iba, ginagawa natin, sa palagay natin, normal na lang. So, let us be aware of the presence of the devil. Kasi if we will not acknowledge the presence of the devil, wala tayong gagawin na aksyon. And God will not be able to help us when we don't know our problem. But my dear brothers and sisters, our problem is evil. And let us acknowledge, let us believe that there is evil among us. Pangalawa, know the ways of the Lord. Paano ba nilabanan ni Jesus ang diablo? Through the Holy Scripture. Jesus is the Word. Pero ating tatandaan na ang diablo ay eksperto din sa Scripture. Ang diablo ay eksperto din sa Bible. Gagamitin ng diablo ang Biblia para linlangin tayo. Pero ano bang laban natin? Sometimes, meron ngang joke, ano bang kaibahan ng Biblia ng Katoliko at ng Protestante? Minsan, ang Biblia ng Protestante nangangamoy ng kilikili. Kasi palaging dinadala, palaging binubuksan, palaging binabasa. Ang sa Katoliko, nangangamoy ng alikabok. Kasi hindi binubuksan, hindi binabasa. Doon lang sa shelf, minsan inaanay pa kasi hindi na ginagamit. No? So, ano bang laban natin sa diablo?
kung wala tayong alam sa scripture, no? Kaya this Sunday invites us all to also read the gospel, also to read the scripture, so that it will become a weapon, no? A weapon against the power of Satan. Kung alam ni Satanas ang scripture, dapat alam din natin para may panglaban tayo. Kadalasan, minsan, may pumapasok sa ating mga bahay, kino-convince tayo na sila ang totoong relihiyon at mali ang ating doktrina. At minsan, oo lang tayo kasi wala tayong alam, kasi hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. So, know the ways of the Lord through reading the scripture. Pag-aralan natin yung pananampalataya natin. Pangatlo, know your weaknesses. Lahat tayo ay may mga limitations. Lahat tayo ay may mga weaknesses. At doon sa mga weaknesses natin, doon tayo aatakihin ng diablo. If we are weak in our relationship with other people, doon tayo aatakihin ng Panginoon, ng diablo, no? Doon tayo aatakihin ng diablo. If we are weak in controlling ourselves, doon tayo atakihin ng diablo. No? So we must know our weaknesses. Para kung ma-recognize natin yung weakness natin, manghingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako kasi weak ako dito na aspeto sa buhay ko. Patibayin mo itong aspeto na weak sa aking buhay para hindi ako pasukin ng diablo. At pang-apat, the power to control your body. This season of Lent, we are always reminded to fast, almsgiving, and prayer. At sana'y ginagawa natin iyon. Hindi lang po tayo nagfa-fasting ng walang rason. Why do we fast? Siguro ang iba sa atin nagtatanong, bakit nga ba nagfa-fasting tayo? Nagfa-fasting po tayo, hindi po ibig sabihin na nagda-diet tayo. It is not about diet. But whatever we save, we give to the poor. If for example, we eat 3 times a day, mag-fasting tayo ng isang beses. Whatever we save, we give to the poor. We give to the hungry. Whatever we save belongs to the poor. Yung pagpa-fasting natin, that involves sacrifice. And lastly, is prayer. Our greatest defense against the power of the devil is prayer. Kung wala tayong pananampalataya, wala tayong prayer life, madali tayong makapasok sa pinto ng tukso. No? Madali tayong matalo, no? Madali tayong matalo sa mga desisyon natin kung wala tayong pananampalataya at wala tayong prayer life. Tignan natin si Maria. Sinasabi natin na si Maria walang kasalanan. Amen? Amen? Walang kasalanan si Maria. Bakit? Dahil napupuno siya ng grasya. Tayo din mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon, sa ating taimtim na panalangin, ang grasya ng Panginoon. Napunuin sana ng grasya ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, para malayo tayo sa mga kasalanan. Malayo tayo sa mga tukso. Yung grasya ng Panginoon, napupuno sa atin, ang magsasabi sa atin na huwag mong gawin yan. Mali yan. Huwag mong gawin yan, magagalit si Lord. The grace of God will guide us to do the right thing. Kaya, in this time of Lenten season, let us always observe these 3 things that the church is trying to suggest that we must do. Fasting, almsgiving, and prayer. Para sa pagdating ng Holy Week, handang-handa na tayo. Handang-handa na
handang-handa na yung kaluluwa natin, handang-handa na yung puso natin for the Paschal Mystery, the passion, the death, and resurrection of our Lord. Pagpalain po tayong lahat. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa buhay natin ay napakaraming tukso, at kung minsan tayo'y natitisod at nadarapa, buong pagpapakumbaba at pagtitiwala natin, hilingin sa Panginoon ang biyayang pahalagahan natin ang ating pananagutan at misyon sa buhay na tulad ng ginawa ni Jesus. Sa bawat panalangin ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway manatili siyang tapat sa kanyang misyong magpahayag at magbigay saksi sa Ebanghelyo sa kabila ng kahinaan ng marami niyang kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng namumuno sa atin, naway itaguyod nila ang mga pagpapahalagang espiritual sa harap ng patuloy na panunuligsa ng materialismo, kalayawan at komersyalismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga manggagawang pangkalusugan na tumutulong sa lahat ng may kapansanan, naway magtiyaga sila sa kanilang profesional na pangako at magtanim ng pag-asa sa mga nanghihinawa at nawawala ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kasapi ng ating pamayanan, lalo na ang pamilyang matinding naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, naway ang Panginoon ang kanilang maging pinakadakilang kaibigan at saligan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob ng taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Yesus, bukal ng aming pag-asa at kaligtasan, panatilihin mo kaming laging tapat sa iyo sa lahat ng pagsubok at tukso, upang makabahagi kami sa iyong tagumpay. Ikaw na nabubuhay at nagahari, mapasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming maging marapat maghahain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo mapasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kaniyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa amin harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng tanang kaparian at mga relyoso. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, mapasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo,
nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, mapasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Jesucristo, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pagpaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, mapasawalang hanggan. Amen. Prayer for Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Magsiupo po para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pangangailangan ng ating simbahan. Ikalawa, ito ang mga updates sa taunang Visita Iglesia 2025 na gaganapin sa March 29, 2025. As of March 7, puno na po ang slots kaya lahat ng magpapalista simula ngayon ay under na sa waitlist muna. Sa mga nagpalista na, meron po tayo hanggang March 16 upang magbayad ng ating reservation. By March 17, first pay, first serve basis na po ang slots at bubuksan na para sa mga nasa waitlist. Sa mga nakabayad na po sa t-shirt, maaari na po ninyong kuhanin ito sa may harap ng simbahan. Ang mga t-shirts ay available pa din po sa mga interesadong bumili. Ikatlo, sa mga nais pang mag-order ng palaspas para sa Palm Sunday, pwede na po kayong mag-pre-order sa harap ng simbahan. Ikaapat, sa darating na March 19, Miyerkules ika-7:30 ng gabi, 7:30 p.m., sa kapistahan ni San Jose, ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa isang natatanging panayam or talk na pinamagatang San Jose, dakilang ama ng simbahan at mga gabay sa pang-araw-araw na pagtataguyod ng pamilyang Katoliko. Ang ating speaker ay si Brother Alexis Pineda, member ng Board of Trustees ng Catholics for Family and Life at isang Bible catechist. Ang ating sponsors para sa panayam na ito ay ang Extraordinary Minister of Holy Communion at Family and Life Ministry. Magkakaroon din po tayo ng kaunting salo-salo. Magkita-kita po tayo Marso 19 ng gabi. Maraming salamat po. Inaanyayahan po ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa buwan ng Marso na lumapit sa harap para sa pagbabasbas. Sa punto pong ito, nais po nating i-welcome si Father Carl sa ating parokya ng San Lorenzo Ruiz. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon sa inyong misyon sa ating komunidad. Salamat sa inyong presensya
sa inyong participation sa banal na misa, sa inyong mga alay. At bilang isang batang pari, no? Kagaya ni Father July, marami pa po akong dapat matutunan. So, sana po'y ipagdasal natin ang isa't isa. Amen? Tumayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Sa pagsisimula ninyo sa panahon ng Kwaresma, bigyan nawa kayo ng Panginoon ng lakas sa harap ng tukso. Amen. Dalisayin nawa ng Panginoon ang iyong mga kahilingan. Amen. Puspusin nawa kayo ng sagana niyang pagpapala. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.